Ayun, at dahil tag-ulan na nga, so habang nakikinig tayo ng ulan, chikahan muna tayo. Ito yung panahon ng tag-ulan na minsan maaalala natin nung mga kabataan natin. Diba? Masarap maligo sa ulan, magtatampisaw, magpapaalam sa magulang, "Ma, pwede ba ako maligo ng ulan?" Una, hindi sila papayag kasi sasabihin nila, kakaulan lang, sumisingaw pa yung lupa, hindi pa tayo pwedeng maligo kasi uubuhin ka, sisipunin ka. Diba? Yung mga paalala ng mga magulang natin, yung mga bata pa tayo. Pero ngayon, ito, panahon ng tag-ulan, isa na lang din mga alaala sa atin. Masayang mga balikan, yung mga alaala ng ating mga pagkabata pa, makinig sa tunog ng ulan na pumapatak sa bubong ng bahay at alalahanin yung mga nakaraan nung tayo ay mga bata pa. Tapos nakikita natin na bumabaha, na mataas na yung tubig. Gagawin natin, syempre ng mga panahon natin, ng mga kabataan pa, hindi natin talaga nagagawa yung mga nararanasan natin ngayon, na yung anytime kung saan gusto mong mag-swimming, basta may budget ka, makakapag-swimming kayo. At ito pa, diba, pag nakita mo ng mataas ang tubig sa labas ng bahay ninyo, anong gagawin mo? Lulusong ka, diba? Hindi pa natin naiisip yung mga sakit-sakit noon na sisipunin tayo, uubuhin tayo, o magkakaroon tayo ng leptospirosis, yung mga ihi na daga o ihi ng mga keme, basta mga ganyan. Makikita pa nga natin na may mga, alam mo na, may something na lumulutang dyan. Tapos magtatakbuhan kayo. Minsan, ang sarap alalahanin talaga ng mga nakaraang nakalipas nung tayo ay kabataan pa. Pero imagine, diba, ang mga panahon na ang mga magulang pa natin ang nakatayo sa sitwasyon natin ngayon, ay dun lang din natin minsan marirealize na kung gaano pala nila tayo kamahal, kung gaano pala nila tayo pinaalahanan, iniingatan, hindi lang dahil sa mga salita, kundi na rin sa gawa at paramdam ng mga magulang na minsan nung kabataan natin hindi natin maintindihan kung bakit sila ganon sa atin. At ngayon na tayo na ang nasa posisyon nila, doon lang din natin nararanasan yung mga bagay na laging pinaaalala sa atin ng mga magulang natin. Diba? Masarap sa pakiramdam na maalala mo na ganun pala tayo kamahal ng mga magulang natin, ng mga bata pa tayo. At syempre, dahil nga tumutong na tayo sa ganitong sitwasyon na edad, saka lang natin nare-realize. Pero alam naman natin na hindi nagkulang ang mga magulang natin sa mga pagmamahal ng mga ginagawa o pinararamdam o pinakikita nila sa atin, diba? Kasi ngayon lang talaga, minsan ngayon lang din talaga natin may isip, lalo na kapag wala na sila sa tabi natin. Sa panahon ngayon, alam niyo ba, lagi kong sinasabi sa ibang tao, lalo na kapag nakikita kong napakasungit, suplado ng mga tao sa mga magulang nila, na bawat ganito, ganyan, sa bawat pag-uusap nila, lagi sila nag-aaway, nagtatalo. Lagi kong sinasabi na, mabuti ka pa nga, buhay pa yung mama mo, buhay pa yung papa mo, buhay pa yung mga magulang nyo. Diba? Parang nagiging advisor na lang din tayo na mahalin nyo sila hanggat nandyan pa sila. Kasi pag dumating na rin yung panahon na wala na sila, at saka mo lang din talaga masasabi kung gaano sila kahalaga ng mga panahon nandyan pa sila sa tabi mo.
Pero ako, hindi ako sumuko. Kasi kahit anong hirap, sakripisyo na dinaan ko sa buhay ko, hindi ako nagsisi na kung ano man yung mga ginawa ko sa buhay ko, at least nalaman ko sa sarili ko na nakatulong ako sa kanila, naging magaan kahit konti yung mga bigat na dinaramdam nila, yung mga bigat na mga iniisip nila, na kahit sa edad ko noon nung bata pa ako, ginawa ko na yung mga bagay na pwede kong gawin o maitulong sa kanila. Hindi naman ako naging makasarili, hindi rin naman ako naging pasaway na anak. Halos ang naging pagkakamali ko lang is imbis na tapusin ko yung pag-aaral ko, hindi ko talaga tinapos dahil sa kagustuhan ko na mas gusto ko pang tumulong sa kanila kaysa tapusin yung pag-aaral ko. Kasi para bang wala nang tutulong sa amin. Siguro napagod na sila sa mga pagtulong dahil alam nila kung gaano kabigat ang mga tao na makapaligid sa amin, na hindi rin ganun kaganda ang mga ginagawa sa buhay. So yun lang, marami ako minsan naaalala, mga nag-sink in sa mga isip ko kung ano dapat yung mali o ano yung mga dapat na ginawa ko, pero hindi ko yung pinagsisisihan kasi alam ko at nararamdaman ko sa sarili ko kung gaano ko sila kamahal. At alam ko rin na kahit sa panahon ngayon na kahit wala na sila, nararamdaman ko na tinutulungan nila ako, wala man sa immoral o sa sitwasyon na nandyan sila na buhay, pero pakiramdam ko tinutulungan nila ako kahit wala na sila. Yung sinasabi pa nga ng ibang tao na kaya mo sila napapanaginipan dahil sinusundo ka na, pero sa akin hindi. Masaya ako na lagi ko silang napapanaginipan kasi alam kong tinutulungan nila ako at ginagabayan nila ako. May mga bagay na hindi pagkakasundo, pero alam ko ginagabayan nila ako. Kaya kahit wala na sila, salamat kasi alam ko dahil sa sitwasyon kong ito, sa kinatatayuan kong ito, alam ko meron pa rin akong magulang na gumagabay sa akin. Kaya kayo guys, alam niyo na, kahit gaano pa kapasawa yung mga magulang nyo, kahit gaano pa sila kasakit magsalita, magulang nyo yan. Mahalin nyo sila, may bisyo, may wala, mabait o hindi, kahit anong gawin mo, baliktarin mo ang mundo, magulang mo sila. Hindi mo sila kailangang talikuran dahil pag wala na sila, kahit anong sabihin mo na sorry, patawad, hindi na nila maririnig yun. Ako, ng mga huling sandali ng mga magulang ko, hindi ko makakalimutan na hanggang sa huling hininga nila sinasabi ko na mahal ko sila, at kung kaya lang sana nilang ilaban yung mga nararamdaman at sakit na nararamdaman nila, sana nilaban nila. Kaso ganun talaga ang buhay, so kailangan nila lumisan at talikuran ang mundong mga natatayuan natin ngayon. Yun lang guys, marami lang din naman ako na-realize sa buhay ko na kailangan mo rin maging matatag, kasi marami rin akong mga dinaanan at sinabihan mga kaibigan, kapatid, kamag-anak na sana hindi nila rin ako talikuran, pero dumarating yung panahon na ganun talaga, maghihiwa-hiwalay kayo sa mga panahon at sitwasyon para sa lahat ng ikabubuti. Oy guys, kung naririnig niyo ko lahat, hindi po ako umiiyak. Natural po na husky na talaga yung boses ko. Hindi ko alam mula nung magkaroon ako ng mula nang nasa 30 years old na ako. So ito na talaga yung boses ko, husky na.
Hindi ko alam. Dahil siguro sa kakairi ko, kakaanak. Ayun lang. At, syempre, sa bawat buhay natin, sitwasyon na nararanasan ngayon, hindi tayo susuko at hindi tayo makakalimot na magpasalamat sa itaas, sa Diyos na may kapal at nag-iisa lang. At ayun nga, habang nakikinig tayo ng ulan na tumutulo sa aming bubungan, ayan, naririnig nyo naman, o diba? At ayun nga guys, no, sa mga tao pala na naabutan ng mga bagyo at nasalanta, naway mag-iingat po ang lahat at magdasal, manalig sa Diyos, makakaraos din po ang lahat, huwag mawala ng pag-asa at mag-iingat po ang lahat. Naway gabayan tayo ng Panginoon na nasa itaas, na mairaos natin ang mga nangyari na bagyo dito sa ating bansa. Yun lang, lalong-lalo na sa mga part ng Manila hanggang Quezon City, Navotas, ayun. At marami pang iba. Yun lang guys, hanggang dito na lang muli ang aking kwento. Naway nagugustuhan nyo ang mga pakikinig sa akin mga talambuhay, kemerut. At sa mga hindi pa naka-subscribe, yun, at huwag nyong kakalimutan na mag-like, share at comment sa aking YouTube channel. At maraming suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi rin po ako magsasawa na pasalamatan kayong lahat. At katulad ng ulan na ito ay tumila na. Ayun, maraming salamat guys sa mga susunod uli nating pagkikita, paggawa ng aking vlog pala. Yun lang at maraming salamat. Ingat kayo guys. Huwag kalimutan magpasalamat at manalangin sa Diyos na nasa itaas. And goodbye. Hanggang dito na lang. Ingat po. Huwag kakalimutan magdasal. Yun lang. Maraming salamat po.